Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday morning mga load. Siyempre, disclaimer muna tayo mga idol, no? So ayan, I'm not a financial advisor. Ayan ha. Update na tayo. So punta tayo sa ating crypto bubble. Grabe mga idol, yung trade ko. Kumustahin natin mamaya. Bumalik na naman ako sa pagiging gagi. Sabi ni Malupiton. Grabe oh. Kung kahapon medyo kulay green tayo, ngayon sobrang daming mga double digit na negative. Ayan, kulay pulang-pula. Mga idol, no? O XLM, pero hindi siya double digit. No? XRP, Doge, Ondo. So halos ngayon consolidation, mga idol, correction. Nako. Mga load, sa day yan, sa hours natin, ganun pa rin, walang pagbabago. Si Cronos lang ang matibay na nag 2.5 positive. Mga lodi, no? So grabe. So ito yung ating hours natin. Trade, ayan mga lord. So bumalik tayo sa pagiging gagi. Ano ibig sabihin? Kasi yung lock profit ko nandito yan sa 3.1. So inurong ko siya, binaba ko siya. Dahil matigas ang ulo ko. Sabi ko sa inyo, hindi ako marunong mag-trade Huwag niyo akong gagayahin, mga idol, no? So kung dito 'yon, tinamaan na sana yung lock profit natin. Pero ito hindi ko na babaguhin to. Kasi malapit na to sa position ko di ba? So ngayon ito, once na tamaan tong ating lock profit na 1,000 pesos, 1,000 pesos na lang yan tingnan natin. $17, which is 1,000 pesos. Ayan na yan, last na maling desisyon na yan, mga lods, no? Last na maling desisyon. Ayan, grabe. Iniisip ko kasi talaga, nako, wala na to Kumbaga pag ito tamaan niya pa to, aabang na talaga ako ng isa pang position dyan, mga lods. At least hindi tayo talo, panalo pa rin kahit papano ng 1,000 pesos. Pero talagang aabangan ko na yan. Kasi kung dito ko ilalagay yan, mga lodi, medyo pag inabot, delete pati yung ating pang trade So abangan na lang natin ulit siguro, mga idol, no? So grabe, bumalik tayo sa pagiging chupul. Chupul na trader. Actually, kagabi ko pa ito nilagay dito Kaya nagulat ako nung bumaba. Sabi ko, putik yun, bumaba na, wala na to. Huwag nyo akong gagayahin mga idol So mali ito. Although hindi pa naman tayo talo at hindi tayo matatalo, mga idol, no? Mananalo tayo ng 1,000 pesos if ever na tamaan yung lock profit natin. Kasi ang original na lock profit ko, sabi ko nga nandito, which is 3,000 pesos. So wala na yun. Inatras ko dahil isa akong gagi. Hindi sumusunod sa strategy sarili. No, ayan Huwag niyong gayahin yan, mga idol, which is mali, no? So ayan, mag-update na nga tayo. Bago tayo mag-start, mga idol, alam niyo na, palike muna ng video natin. At syempre, gusto niyo ng update everyday, mag-subscribe na kayo sa channel natin, no? So ayan ayan, mga maling desisyon ni Jeblo. Punta muna tayo dito, mga idol, sa ating pinaka-trending ngayon sa US, no? Meron na namang another shooting incident, mga lods, no? Meron na naman pamamaril na nangyari sa Midtown Manhattan, mga idol, at grabe, no? Laging may ganun sa US, no? Yung mamamaril na lang bigla. Ito yung salarin, mga lods, no? Ito siya yung salarin, pogi ng datingan niya. So ayan, tapos nung naimbestigahan, mga lodi, isa siyang football player sa saan ba yan? Ayan tayo niyan Medyo na-alarma kasi yung mga tao dito, mga lods Ito siya, si Shane Tamura. Ayan, si Shane Tamura. Ito siya, dati siyang football, sabi dito,
Devon Tamura, 27 years old from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown Manhattan shooting at 345 Park Avenue. He killed 5, nako. He killed 5 including the NYPD officer and injured 6 in the 44-story building housing Backbone and Backstone and NFL headquarters. Armed with AR-style rifle and wearing a bullet-resistant vest. So, naka-bulletproof siya. Tamura died by suicide on the 33rd floor after barricading himself. A vehicle with Nevada plates and a rifle case linked to him were found nearby. Tamura had a concealed firearms permit from Las Vegas June 2022. So meron siyang permit pala, no? Isa siyang gun owner. Tama ba? The motive is unclear, possibly tied to his past as a Canadian football player or NFL headquarters. The NYPD confirms the scene is secure and investigations continue, no? So ayan mga idol. Ito yung nakuha sa kanyang weapon niya. Ang ganda ng baril niya, mga idol, Kaya lang ginamit niya sa masama, mga lods, no? So nakapatay siya ng 5 at injured ng 6. So ito yung medyo trending ngayon sa US, mga idol. At problema na talaga sa kanila yun, yung gun something, 'di ba? So dapat kasi maging mahig. Kumbaga, kung magiging legal man sa kanila yung baril, dapat medyo mahigpit, no? Kung kailan ka o bago ka makakuha o paano ka makakuha ng lisensya mo. 'Di ba? So grabe. 5 yung napatay niya, mga idol, no? So ayun, yung isang malupit na news ngayon sa US, mga lods, O at ito pa yung isa. So si President Trump claims Democrats may have planted names in the Epstein file. So sinasabi ngayon ni Trump na tinanim na din yung pangalan niya doon. Gagagawan daw yun ng mga Democrats. Kaya once na ilabas yun, siyempre nandun yung pangalan niya, pero tinanim lang daw yun ng mga Democrats, mga lodi. Kasi nga, alam na ng mga Democrats na babawi si Trump at kakasuhan silang lahat. Nag-uumpisa na nga kay Barack, di ba? So, ayun daw. Naniniwala ba kayo dyan, mga idol? So, ayun yun. Speaking, akala ko nga okay na sila nito ni Jerome Powell, pero naglalabas pa rin ng comment si Trump tungkol kay Jerome Powell, mga idol, no? Sabi niya dito kasi he's leaving very soon. I'll miss him, no? So nako, mukhang kahit siguro tawag dito, hindi natin alam, nagkakaroon ng usapan tong dalawa na to, at mukhang ngayong FOMC, baka hindi pa mag-cut ng rate si Jerome, kaya medyo naiinis na si Trump. Ba't kasi ayaw mag-cut, no? Talagang, sabi kasi ng iba dyan, pride na lang yan, ego. Ayaw niyang sumunod kay Trump dahil parang pag sumunod siya, tutasya ni Trump, parang ganun. No? So, ayun na yan, mga idol, no? Maraming, ito lang, isa to sa mga maraming naghihintay nito, na mag-cut ng rate. Kasi merong mga cycle na nung nag-cut ng rate, talagang lumipad. Sila yung catalyst. No? So, marami naghihintay niyan, mga lods. Isa tayo doon. Pero, kung hindi talaga ibibigay ni Jerome Powell to sa 31, yun na nga, mga idol. Mukhang mainit-init na laban na naman sa kanila to. Akala ko nga okay na silang dalawa, no? Pero hindi natin alam kung anong sasabihin ni Jerome Powell sa 31, sana goods. Ha? Tapos ito naman. Tanggalin natin. Grabe mga news ngayon, nagwawala yung mga tao. Activist in Mexico City smash a statue of Israeli Prime Minister Netanyahu with hammer. So ayan mga lods, activist in Mexico. Pinagbumartilyo yung mukha ni Netanyahu, mga idol. Sa mga ganyang mga protest kaya, mga idol, ano kayang mangyayari yan? Babayaran nila siguro yan o papakulong na lang sila.
No, ganun yan eh. Siyempre, ano yan eh. Statue yan eh. Pinaghirapan yan, binayaran yan eh. Tsaka isipin mo, kasama niya yung mga ano dyan, no? Sila Prince Charles. Oh. Diba? Grabe. So, eto mga Lodi, babalita ko lang to kasi na-news natin to nung nakaraan eh, yung magkakaroon ng party list yung crypto dito sa Pilipinas. So eto si Idol, no? Pansin ko kasi naka-Bitget siya na damit. Hindi siya anong pangalan niya? Christopher Star ba to? Hindi ko alam eh. Pero parang ayaw niya ng party list, mga Lodi. Tutol siya, no? Sabi niya rito, he wants the proposal could harm crypto credibility and reflects misunderstanding of both law and legislative process. Do you agree with Chris? Si Chris nga siya, no? This crypto rights party list is ludicrous idea. No? Ludicrous idea, sabi niya. To say I'm against this idea is an understatement. The existence, no, of a crypto rights party list could actively harm the credibility of the crypto space, feeding public skepticism and confusion. Much of the support it receives stems from a lack of understanding of the law, our legislative process, and what's right truly are. If we are care about crypto futures in the Philippines, we need a thoughtful strategy. Ayun sinabi niya rito, mga idol. Siya pala ay Web3 executive and founder of Openverse, advocating for an innovation advocacy group instead of crypto rights party list. Ayan. So, kung ako tatanungin niyo mga idol, para sa akin, mas maganda na i-educate tama. I-educate niyo muna yung mga tao pagdating sa mga crypto. Kasi tulad niyan, paano sila boboto kung hindi naman nila alam yan? Alam lang nila sa crypto, mga Bitcoin, ganun. No? So, alam lang nila yung crypto scam, yung ganun, di ba? So, magkakaroon nga ng confusion. So, ako sa akin lang mas maganda na i-educate muna yung mga Pilipino pagdating sa crypto. Ayan, no? Doon ako. Hindi sa ayaw ko, Siguro, once na magkaroon ng party list, magkakaroon sila ng mga ganung programa, hindi natin alam. Pero para sa akin, unahin muna yung ganun, mga lods, no? Kayo ba, mga idol? Anong thoughts nyo rito? Kasi parang nagkaroon ng parang hati kasi yung opinion ng iba. Yung iba gusto, yung iba ayaw. Diba? So, ito naman tayo, mga lods. Nako, former SEC Chairman Gary Gensler to join BlackRock as a chief crypto advisor. So eto mga idol, kung titignan nyo, si Watcher Guru yung Watcher Guru yung una mong basa, pero pag binasa mo, Watcher Guru. So ibig sabihin, fake news alert to. Ayan Huwag kayo maniniwala basta-basta. A fake account claims Gensler to join BlackRock as chief crypto advisor. This is false. No such move was announced. No? So ayan kumakalat. Lalo na ngayon, mga Lodi, maraming mga fake news. Kaya ako, pag may mga news na tinitignan ko muna, kahit na sobrang sa tingin ko, yung ganda nito Pero kung hindi naman totoo, hindi ko na ninyo news, mga lods, no? So, dapat mag-ingat tayo sa ganyan. Naku, mukhang tatamaan na talaga yung aking 1,000. Kailangan ko mag-abang nito. Taragis talaga, ito na, mga Lodi. Punta tayo dito. Ito yung top 100 coins performance over 90 days. So, grabe. Ito yung mga top performer. Yung SPX. Nako, Zero, Pengu. Ayun, grabe, 200%. No? Ano to sa 90 days to, mga idol, no? Ayan, ayun yung pinaka mataas, yung SPX. Ang pinaka mababa naman is yung Partcoin, which is 24%. Yung Bitcoin, nasa 26% naman. Di ba? Sa loob ng 90 days to So andyan yung mga XRP 42, ayan, Dogecoin 36, Cronos 60. Ayan mga Lodi, andyan yan. Diba? So grabe yung SPX, no? 200, Syrup tsaka Pengu. Yung MOG Hyperliquid. So ayan yung mga top performer.
Screenshot nyo, gusto nyo na lang makita. PayPal now accept crypto payments. So, ayan ha. Siyempre, alam nyo sa P2P dito sa may BitGet, meron na namang talaga mga PayPal na mga idol, no? Payment giant PayPal now allows all US merchants to accept Bitcoin and crypto. Sabi dito mga lods. Mass adoption just took a major leap in America. So, syempre, marami kasi sa US gumagamit ng PayPal mga idol. So, goods yan sa kanila. No, lalo na sa Bitcoin, di ba? So, ito rin, goods din to sa Bitcoin, no? Coinbase CEO Brian Armstrong says it flat out Bitcoin is probably the best form of money ever created, sabi niya, no? It's got gold scarcity, but it's faster, cleaner, and built for the digital age. Portable, divisible, durable, programmable, pardible. Pardible yun eh. Programmable. That's what better money looks like. So, bullish na bullish si Brian Armstrong sa Bitcoin, mga lodi, no? Siya yung CEO ng Coinbase. Pag mga kalbo talaga, mga matitindi rin, no? Ayan ha. Ito naman, iba naman, wag naman Bitcoin, no? Ito, Ethereum naman, mga idol. Who says your company can only hold Bitcoin? Nasdaq-listed SharpLink Gaming has increased its Ethereum holdings, purchasing 77,210 Ethereum worth approximately $295 million. According to on-chain data from Lucon Chain, sabi niya dito mga lods, no? So nagbodega ng Ethereum. This brings the firm's total holding to 438,017 Ethereum, valued at around 1.7 billion dolyares, mga lodi. Yung SharpLink, no? Founded by Consensus. Si Joe Lubin. Ang laki na ng hawak niyang Ethereum, mga lods. So nagbobodega talaga sila ng Ethereum, mga idol, no? So good sa Bitcoin, good sa Ethereum. Grabe naman yan. Cardano naman. Eto mga lodi, sabi dito ni Levi. Kilala niyo si Levi, di ba? Sabi niya ito, boom, Cardano founder Hoskinson says XRP holders will get the largest airdrop ever. So eto, medyo matagal, alam ko na balita ko na tong news na to. Kaya lang, ngayon lang ulit siya nag-hype, no? Hindi ko alam kung magkakaroon na talaga ng mga airdrop yung mga holders ng XRP. Ang tanong kasi dito, saan mo makukuha yung airdrop, no? Ito yan. Ito yung sinabi niya dito. Pakinggan natin, ha. Pakinggan yung sinabi niya rito. So, here's what we're going to do with Midnight. Launching soon. We're going to do a token drop, airdrop, called Glacier Drop, brand new distribution mechanism. And if you hold Bitcoin, Ether, Cardano, XRP, if you hold Avalanche, BNB, if you hold Brave, because we like the Bats people, if you hold any of these ecosystems, you already have it. Congratulations. Sabi niya rito, kapag nag-hold ka daw nun, mga coins na binanggit niya, meron ka na automatic, no? Kumbaga, may airdrop ka na makukuha. For free. Just for airdrop free. it to 37 million accounts. 37 million accounts. Saang accounts? Kung tanong dun, saan mo siya makukuha? Sa mga crypto exchange ba? Sa Trust Wallet ba? Sa MetaMask mo ba? O sa Cold Wallet mo ba? Pero yun yung sinabi niya eh. You can do whatever the hell you want to do with it. You can ignore it, put it in the corner like a lonely dog. You can sell it, you can burn it. You can say, I really hate that Charles Hoskinson guy, so I'm just going to find a way to weaponize it against him. I don't give a shit. It's yours, it's your property. Anybody can take it. And what this is going to do is it's going to bring the entire industry together. It's going to bring all the people together. And it's going to give them a new way of thinking about things. The other magical part of it is the dual tokenomics model that we have. The idea of having a token and a capacity unit, which means that you can pay in any asset you want, and just works. So ayun mga lods, no? Narinig ko na to sa kanya eh, nung nakaraan pa to eh, yung sinabi niya to. So sa bagay, hindi ko pa sinisilip yung cold wallet ko simula nito. Matagal ko na hindi tinitignan yung cold wallet ko, mga idol eh. So hindi natin alam, no, kung na-airdrop pa na tayo. I-check ko nga mamaya, mga idol. Pero marami nagsasabi na yun, parang Tony daw eh. Kumbaga, hindi naman daw totoo eh.
No, sabi nga dito, I've checked, I have no airdrop, this is fake. O, sabi niya rito, tingnan natin mga comment. O, kumbaga relax ka lang, sabi, no, the midnight laser drop is not currently active. While the claim period for the night tokens opened on July 15, it will extend until mid-September. The claim portal is not yet online according to the Reddit thread, so it's not possible to claim the token at this time. So ayun ha, mga Lodi, ayun pala eh. O, di ba? So okay mainip, sabi niya mga Lods. Ano ba yung click ko? Ayan. Okay mainip daw, mga idol. No? So kung meron kayong hold ng XRP, Bitcoin, Ethereum, BNB, ano pa may sinabi niya? Brave, Avalanche. So magkakaroon kayo, congratulations daw, meron na agad kayo. So ang tanong, saan mo nga siya makukuha eh? Kasi syempre marami, saan mo ba hinuhold? Paano nila malalaman kung saan mo hinuhold yung asset mo, di ba? So ayun yung alamin natin mga idol, no? Ano ba mag-ano dito? Wala eh, ayun lang yung mga, tingnan nga dito kay Libay kung may mga comment dito. How does the airdrop works? If you held at least 100x in XRP on June 11, kailangan may hawak ka na nung June 11 pa lang. 'Di ba? Parang ano yun eh, screenshot. You can claim pre-night tokens from Cardano's midnight airdrop until mid-September. Just go the official claim site. No need to buy or send anything. Charles recently elaborated on the during Sean Ryan Pod. O, ayan, si Sean Ryan Pod pala. Podcast yun. Mga idol, interview siya doon. What are Knights token? Yan natin. This link, huwag kayo magkiklik na mga ganyang link ha. Mamaya, ano yan? Phishing site yan. Basa-basa lang muna kayo mga idol, no? This link looks really sketchy, but it's their white paper. O yan, huwag kayo magkiklik ng mga ganyan mga Lodi. Mas maganda kapag pinost mismo ni Charles Hoskinson sa page niya or sa ano niya, ganun, no? Kasi libre lang to eh, mga idol eh. So maraming magsasamantala nito. Baka sabihin na, ito na yung airdrop, click nyo to, ganyan. Ako, mag-ingat kayo. Diba? So ayun mga Lord, this guy lead us on for too long Cardano sucks. So ayun. Ang daming comment, no? So hintayin na lang natin, tignan natin mga Lodi, pagpa-follow up tayo ng news dyan mga idol, no? So ito naman, saan na yun? Hindi yan. Ito. Nako, ito mga idol, no? Update. Nako, medyo mabigat yung kalaban ng Ripple, mga Lods, medyo maraming kapit. Sabi dito, Ripple has banks on the ropes, no? Kasi syempre kabado na yung mga bangko sa Ripple eh. Nag-apply na sila bilang bangko. Kalaban nila BPI. Yan BPI has just attempted to block Ripple's banking license. XRP RLUSD, let's remember who BPI represents. Sino ba? An industry lobbying group. BPI represents 42 of the largest US banks and acts as their policy advocate and lobbying organization, no? BPI argues that the public only had 2.5 weeks to review Ripple's application from July 16 to August 4, 2025. So parang minamadali daw, which is indicate for such a novel banking application involving cryptocurrencies activity. So parang sinabi ng BPI, ano yan, binigyan nyo lang kami ng 2.5 linggo. Yung iba nga hindi pa nga alam yung pagdating sa crypto. So kailangan mapag-aralan mo ng mabuti. Parang ganon. Regulatory uncertainty. The pushback suggests the traditional banking industry views Ripple's crypto banking hybrid model as a potential problematic daw, which could influence the OCC's decision making. BPI's board, nako, ito yung mga nasa BPI, mga board ng BPI, mga Lodi. Si Jamie Dimon ng JP Morgan. Si Brian T. Moynihan ng Bank of America. Ito, allied to eh. Etong JP Morgan mukhang hindi. Wells Fargo mukhang hindi to allied, mga Lods, no? So, isa lang yung nakikita kong allied. Ayan. Others. So, ito yung others naman. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Ito yung mga iba, no? Na hindi ata ewan ko Bank of New York Mellon ano na to Matic na to, nasa ano na to, nasa ito mga yan, no? Nasa partner na ng Ripple yan PNC Bank, State Street, Truist, and the US Bank. So ayan,
mga idol, no? Medyo nagkakaroon sila ng konting kalituhan o kung ano man yung inaano nila, pinoproblema nila sa Ripple, no? Pero ako tiwala pa rin ako na mangyayari yung lahat ng plano ng Ripple. Sabi nga nung isang nag-interview, 'di ba? Kaya nilang mag-work 'yan. Matatalino sila, mga professional, sabi, 'di ba? So ito pa isa, mga lods. No? Pakinggan niyo to si Dom Kwok. Kilala niyo ba si Dom Kwok, mga lodi? Co-founder ng EasyPay, no? So sabi niya dito, mga lods, sa interview. And I know a lot of people have been asking for my price targets on XRP. So sabi niya, a lot of people asking me to what price target daw on XRP. I think it's the first time I'll say it, but I think XRP is heading to $1,000 by 2030. So $1,000 by 2030. Ayun yung sinabi ni Dom Kwok, mga lods, no? Dom, ayun niya, no? 2030, so 5 years from now, no, mga idol, magiging $1,000 daw si XRP. Pero syempre, maganda niyan, isipin nyo kung gaano kadaming X yun simula ngayon. Maganda ngayon cycle pa lang, pakitaan na natin kung may potential na mag 1,000. Dapat ngayon, kahit pa paano mag $100 or $200 siya. Kasi kung 5 years from now, pwedeng madadagdagan ng 200 every year, di ba? Ngayon, $200 yung XRP. 2026 magiging 400. 27 magiging 600, 28 magiging 800, 29. Oh, yun pala ko. Mali pa sa math no? Basta ganun. Kailangan medyo kahit papaano ngayong cycle, umabot man lang tayo ng 2 digits na lang. O ayan, 2 digits na lang mga idol, no? Hindi na natin sabihin na $99 or something, basta 2 digits, mga idol, mga 10, 11, 12, 15, mga ganun, pwede na yun. Mga idol, di ba? So, nasa inyo yan. At syempre, alam nyo naman, kapag nagkakaroon ng ganyan mga pump, hindi porkit lumilipad yung isang coin, dumadami yung mga nadadagdagan, pero marami ring nawawala. No? Kasi ganito yan Once na, kunyari, umabot ng $5 or $10 yung XRP, marami nang magti-take profit dyan, mawawala na sila sa XRP. Pack, all-in profit na ako, wala na sila ngayon. Maraming gagawa nun sa mga psychological number. Mag-out sila sa XRP. So habang nawawala yung iba nagti-take profit, konti na lang kayo natitira na may hold na XRP. Pero meron ding mga bumibili, no? Kaya lang syempre mahal na yung bili nila, hindi tulad nung bili mo na ngayon pa lang nakakabili ka na. Yung sila bibili pa lang sila nung ganoon na yung presyo. 'Di ba? So kaya kailangan dapat hindi ka mag-all out Kunyari $10 all out ka na, XRP lahat binenta mo na. Huwag ganun, mga idol. Dapat DCA out ka rin. Na kumbaga, habang tumataas yung price, kumukuha ka lang ng mga 10%, 20%, no, tapos inihintay mong tumaas ulit bago ako ulit ng 10%, 20%. Huwag mong hayaang maubusan ka ng coins. Ganun lang yung sa akin. Ganun yung gagawin ko, kumbaga. Mga idol, no? Halimbawa, ngayong cycle, nagkaroon tayo ng kumbaga nag-double digit, sabihin natin mga 10 or something, ganun. Kukuha ako dyan siguro mga 20 o 30%. Tapos, gagamitin ko yon something. Tapos, di ba? Once na nag-drop ulit yung market, pwede ka naman magbudega ulit dun, mga idol. No? Ganun lang yun Kanya-kanyang diskarte lang. Ayan na. Gagi talaga Dapat talaga kinuha ko na dito. Eto na lang. Comment nyo, mga idol, kung pagsisisihan ko ba yung ginawa ko o hindi. Eto, interesting to, mga lods. Ayan ang stop loss, ang lock profit ko dyan, 3.0487, no? Which is, kung titignan nyo dito sa aking makukuha, is $17.3956. Diba? So, ganito, hulaan natin. Mamaya, pag-upload ko ng gabi, sa tingin nyo, tinamaan na ba to? O umangat na siya, no? O medyo naligtas na siya, mga idol. Ayun gawin na lang natin to, kahindik-hindik, mga lods, no? So, sa tingin nyo ba, etong aking 3.04, aabutin to, mga lodi?
at kukunin, hindi ko na i-atras yan, promise. Kukunin ba yan, pak, no, bago umalis, or hindi na siya makukuha kasi magbabounce na siya dito. No, ito na yung pinaka mababa niya, kumbaga. Ito. Etong week na to. Ayan, which is ano ba to? 3.07. Grabe, napakalapit na niya, no? 3.07, 3.04. Ayan, nagi-green na siya, oh. Oh. Ano ba to? 1 hour kasi time frame. Oh, ayan, oh, nagi-green na. Mga lodi, sa tingin nyo, pag ganyan na yan, iiwan niya na, lalayo na ulit siya. O, kukunin niya to. Kasi may liquidation dito, mga lods, eh. Ayan, oh, dito banda, oh. Ayan, oh, ang laki niyan. Ang laki ng liquidation dyan, oh. Pag binaba niya yan, boom, panalo si market maker dyan dahil maliliquidate dyan. Mga lodi, di ba? Chances niya yan para maliquidate yung mga marami dito, mga lods, no? No, tayo, hindi naman tayo maliliquidate. Panalo, bumaba lang yung panalo natin, pero panalo pa rin. No, hindi tayo talo. Ayoko nang matalo, eh. So, mas maingat na ako ngayon. So, ayoko nang matalo, kaya nagdalak profit tayo kahit maliit lang. No? So, ayun nga, sa tingin nyo, kukunin niya to? O ako lang ba ang kukunin niya? Comment nyo dyan, ha. So, ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol, no? Mamayang gabi, bawi tayo. Check natin kung ano yung mga balita at mga updates sa pwedeng mangyari ngayong araw. Mga loads, no? At babalikan natin tong trade natin na to, mga idol. Di ko na gagalawin yan hanggang mamaya. Siguro gagalawin ko yan pag bumaba siya tapos kailangan ko mag-position. Ganun na lang. Pero i-update ko kayo dito. So, ayun yung update natin ngayong umaga. Mga idol, sana na-enjoy nyo yung video natin kahit maiksi lang ngayon yung mga balita natin. Mga lods, no? Ay sana na-enjoy nyo pa rin. At mag-comment kayo kung ano yung mga opinion nyo sa mga binasa nating mga news ngayon. Naniniwala ba kayo na mag-airdrop talaga si Charles Hoskinson? Sana sa cold wallet din, no? Magkaroon din ako niyan. Wala pa naman ako XRP dito sa crypto exchange. Nasa cold wallet. So, ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga lodi. Maraming salamat sa mga nod. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp, mga idol, no? Sunduin ko pa si Boy WhatsApp, eh.